Mga kababayan, magugulat kayo sa balitang ito kung saan ay kinumpirma mismo ng dating Bucor Chief na si General Gerald Bantag na may natatanggap siyang intelligence report kaugnay sa planong assassination plot laban sa kanya kung saan ay binuo ito ng PNP-CIDG na under naman ng DILG sa pamumuno ni Secretary Benhur Abalos Jr. Kung matatandaan, lantarang pinangalanan ni General Bantag ang dalawang opisyal ng CIDG na sina PNP General Romeo Caramat at PNP CIDG Chief Hansel Marantan kung saan ay plano siyang ipatumba ng mga ito. Na itong PNP General Romeo Caramat ng CIDG, ewan ko kung CIDG pa rin, yan ang nautusan. General Romeo Caramat, yan ang head ng assassination team against Bantag. Ito naman sinasabi kong underclass ko pa naman din ay si Colonel Hansel Marantan. Yan ang team, assassination team na naka-duty para patayin ako. Mga kababayan, sa mga hindi pa po nakakakilala dito kay Hansel Marantan, siya po ay mataas na opisyal ng CIDG at nasibak sa pwesto dahil sa command responsibility kung saan ay nabisto ang kanyang modus para pagkapirahan at pagnakawan ang mga nahuhuli nilang Chinese businessmen. Inalis sa pwesto ang mahigit sa 10 tauhan ng CIDG-NCR. Kabilang na nga ang hepe ng mga ito na si Colonel Hansel Marantan dahil sa command responsibility. Kabilang aga sa nakuha sa mga pulis na nag-operate ay ang dalawang mamahaling relo na kinabibilangan ng Richard Mill at Patek Philip. Nakakalungkot na may mga ganito tayo mga kapulisan pa rin, pero nabibilang lang naman sa ating mga kamay. Kaya hindi po tayo papayag na hindi sila mapanish. Samantala, ang ipinagtatakahan ng taong bayan ay bakit ibinalik sa pwesto itong si Marantan bilang CIDG officer. Ito na kaya ang tatapos kay General Bantag dahil na rin sa ibinunyag ng dating Bucor Chief? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. General Romeo Caramat, yan ang head ng assassination team against Bantag. At ang kasama niya dyan, na pinakabata niya, ay underclass pa namin. Sana hindi nga totoo, sabi ko. Sinasabi ko lang ito para kung marinig nila, magpaliwanag sila. Ngayon kung hindi sila magpaliwanag, baka totoo. Ito naman sinasabi kong underclass ko pa naman din ay si Colonel Hansel Marantan. Bakit pa bumalik ito sa serbisyo at siya pa yung chief ng CIDG ng NCR? Mga sir, yung chief PNP, bakit ninyo ito ginawang chief ng CIDG? Ito kasing story niyan eh. Noong 2013, nasangkot ito sa multiple murder. 13. Sabi nila, lehitimo daw na operation yung ginawa nila sa Atimunan. Ang sabi nila, shoot out daw yon. Pero napatunayan na hindi pala kundi rob out. Pagkakamali ating mga pulis, administratively and criminally, they are going to be charged. That is the order of our Chief PNP. Ito ang mamahaling mga relo at mamahaling bag na nabawi sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. Ang mga ito ang kinuha umano ng mga tauhan ng CIDG National Capital Region sa bahay ng mga Chinese nationals na hinuli dahil sa paglalaro ng mahjong sa Parañaque City. Ang relong ito na Richard Mill ay nagkakahalaga ng nasa $1.3 million o 65 million pesos, habang ang Patek Philip naman ay nagkakahalaga ng nasa 3 million pesos. Okay, so medyo i-shortcut natin yung kwento, no? Nasangkot itong si Hansel Marantan noong 2013 sa rob out. Ang depensa kasi ni
itong si Marantan, kasi siya yung leading team, di ba? Ano daw yun? Shootout. Shootout daw yun. Pero napatunayan ng korte na rub out. Ibig sabihin, sila yung dumali doon. Kasi kung shootout, ibig sabihin lumaban yung sinasabi nilang hinuli nila. Hindi eh. Based on record, sa mga nakakuha ay may pera sa Bolt. Meron din na nakuha na mga relo, isang Patek Philippe, at saka isang Richard Mille, kung kilala niyo yung relo na yon. At saka may bag din na Louis Vuitton, and yun yung mga nakuha sa bahay, at saka mga alahas. Napatunayan ng korte na rub out. Ibig sabihin, sila ang bumira doon sa 13 katao. So, ang sabi ko nga, ang nakapagtataka dito, bakit pa siya nailagay sa CIDG team? Samantalang ongoing naman yung case niya. Ngayon, okay, sabihin na natin na ibalik siya. Okay? Naibalik siya, na reinstate siya. Pero, nagkaroon siya ng kaso. Ano to? March 16. Sabi, hepe ng CIDG NCR inalis sa pwesto. Bakit? Panoorin natin. Yung debt amount, how much po? Ang sabi ng complainant, 3 million. Bukod pa yan sa mamahaling bag na mayroong lamang 3 milyong piso na nakuha ng mga pulis sa nahuling mga Chinese. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, nabisto ang modus operandi ng mga operatiba matapos siyang makatanggap ng sumbong hinggil sa umano'y illegal na operasyon ng mga tauhan ng CIDG NCR. Diba? Inalis siya. March 16, inalis siya. Sabi, inalis sa pwesto si Hansel Marantan dahil sa command responsibility. Ito ay kinumpirma ni Rodolfo Azurin. Ginawaan niya ang ng PNP, CIDG, Director Police Brigadier Karamat, ang nasabing hakbang upang bigyang daan ang investigasyon sa kine-question raid sa Maynila kamakailan. Pero anong nangyari? Nung May 3, na-reinstate siya ng CIDG, naibalik siya. Diba? Bakit ganun? Naibalik siya, bakit daw? According to them, merong kumatok sa bahay nila sa Marina Compound dito sa Parañaque. Kasi yung bahay nila, mga magkakapit bahay ng mga Chinese businessmen involved in different kind of business. Nagmamadyong sila, 2 table daw. Tapos may nag-complain daw na maingay. Yun. Kaya nung napapasok na sila, then they started arresting all of these Chinese nationals. Ngayon, i-fast forward natin ngayon. Okay, sabihin na natin nasa pwesto na itong Marantan na ito. At ang kanyang head ay si Karamat. Ayon kay DJ Bantag. Na sila nakakontrata na, kumbaga. Na ang gagawin nila kay Bantag kapag nakita nila ay assassination. Ayon sa sabi ni DJ Bantag. Ayon sa kanyang source, ayon sa kanyang intel. Sinabi pa ni General Sermonia, hindi agad kinasuhan ng CIDG NCR ang 13 nahuling Chinese. Base sa impormasyon, hiningan pa sila umano ng mga ito ng 10 milyong piso kapalit ng kanilang kalayaan. Kung hinuli man nila to at kung may mga violation, dapat kinasuhan agad-agad. Then, it involves talaga yung mga mamahaling gamit and big amount of money. Sa totoo lang, hindi na ako magtaka. Even si Kong Teves, ganun din ang gagawin nila pag nakita nila yan. Ang difference lang kasi, si Teves nasa ibang bansa, si Bantag nasa Pilipinas. So, very obvious and plain and simple na ganun ang gagawin talaga nila. Bakit? Kasi nga, kay Bantag, nakita nyo naman, ano yung connection niya doon sa Lapid case? Walang direktang evidence. Dagdag pa ni General Sermonia, handa silang kasuhan ang mga ito ng kriminal at administratibo kung mapatutunayang mayroong pagkakamali.
Nakakalungkot na may mga ganito tayo mga kapulisan pa rin, pero nabibilang lang naman sa ating mga kamay. Kaya hindi po tayo papayag na hindi sila mapanish. Bukod sa 10 pulis kasama din sa inali sa pwesto, ay ang 3 pang opisyal kabilang si CIDG Chief Police Colonel Hansel Marantan dahil sa command responsibility. So, alam nila na malabo yung kaso na yun. So, anong gagawin nila? I-assassinate nila, papatayin nila si Bantag, at ipapalabas nila na nanlaban siya. And the same thing doon kay Teves. Ano? Bakit? Kasi binawi, nag-recant yung sinasabi nila na pinaka-main evidence nila laban kay Bantag doon sa nangyari kay Gob Roel Digamo. So, kay Teves pala, nakikita nyo yung connection, nakikita ninyo yung pattern dito na ganun talaga ang gagawin nila. But in fairness to Colonel Hansel Marantan, I just received courtesy resignation being the regional chief of NCR Field Unit. Maybe so as not to influence also the investigation we are doing regarding the robbery extortion activities by his men. Gaya ng sinabi ni Bantag, hindi tahimik yan si Abalos. Yan sila, tinatrabaho nila kasi syempre PNP, under nila naman yung CIDG, hawak nila yan, di ba? So ganun ang gagawin nila. Eto, nasa assassination team, Karamat, Hansel Marantan. Mag-ingat-ingat po tayo. Ito, ipakalat natin na ito talaga ang plano nila. Kasi malinaw na mahina ang kaso laban sa dalawang ito at hindi lang kay Bantag. Malaki ang posibilidad na kasama dito si Teves. Nakakontrata na, may contract price na itong dalawang ito.